So yun, wala na akong friends. Iniwan na nila ako lahat. Hi friends! Welcome back sa Messy Life. Nandito na naman tayo sa aming tinda-tindahanan. Mayroon akong bisita today. He's helping me. Hi Andrew! Say hi everybody! Playa. Gusto niya tumulong. Gusto niya mag-label ng mag-label. Eh, buti na lang, meron ako reject na mga label kanina. So, sabi ko, sige, ilagay mo dyan lahat. Bahala ka dyan. Kasi kanina, kaya ako maraming reject na label ay dahil sa aking printer, nagloko. Kasi minsan, nililinis siya dapat. Kumbaga parang maintenance. So, tinrabaho ko siya kanina. Medyo na-delay ang ating pagpapak. So, itong ating mga benta today, mga Amazon orders yan nandito sa likod. Itong 5 ay mga Walmart order, puro nail polish. And then, konting eBay orders, reading glasses, isang nail polish, isang, parang face cream, barbecue bags, and ito is yung parang pang-exercise ng wrist, ganyan. Galing yan sa customer return ng Amazon pallet. So, ayan lang. Konti lang ating nabenta. So, kahapon, masama ang aking pakiramdam. Nakahilata lang ako maghapon. Oh, someone is here. Wait lang. Ando, follow me. Someone's gonna pick up some orders. Come on. Hurry. Yeah, thank you. Have a good one. Ando, say hi. Hey. Got the money? Andrew got the money? Bye! Nag-pick up ng order. Nakabenta ko ng 2 set ng laruan. Mga wooden toy. I was saying that, I saw a lot on Facebook last weekend. Because I was cleaning the house. I'm trying to make space, getting ready for the baby. And then I sold the lamps in the living room, the red lamps, earlier today I sold both of them for only $25. But we used that for, years, maybe 3 years. We also got that lamp from Amazon pallets, right? I also sold, oopsie! You okay? It's not very hard. Tayo. Maybe daddy can do this part. I already have label. Hug Kuya? Oh, you want to hug Kuya? Oh, go inside with daddy to hug Kuya. Okay, go. Hug Kuya daw. Okay, go. So, yun nga, kahapon, may sakit kami ni Andrew. Maghapon lang kami nakahiga, nakahilata. Ngayon, medyo okay na. Pero ako, I would still prefer na magpahinga. Pero alam niyo yun, bilang nanay, ang hirap din talaga na may sakit ka. Tapos, yung mga anak mo, syempre kailangan ka pa din nila. Hindi naman nila totally pa naiintindihan na may sakit ka, kailangan mo magpahinga, 'di ba? So kahit may sakit ako, nakapagbenta-benta pa din ako. Yun nga, may nag-pick up, ang dami ko na benta kasi naglinis ako siguro few days ago dun sa aming living room. Pinalitan ko yung lampshade namin, for example, ng mas maliit na lampshade para matanggal ko yung side table, ganyan. Nabenta ko yung lampshade, galing lang din yun sa paninda namin years ago. So ngayon nabenta ko siya, pati yung artificial plant, pati yung, kasi gusto ko na ng mga totoong plant sa bahay. Plantita na din ako. Tapos, yung 2 side table, yung lahat nabenta ko parang within few days. That's one way, kapag nagde-declutter kami, talagang hindi ko lang siya basta pinamimigay. And then, yun nga, yung toys na sinasabi ko kanina, 2 malaking toys siya na mabigat. Kahit mura ko lang siya gustong ibenta. Dahil malaki at mabigat siya, nagmamahal na rin dahil sa shipping. So, ang ginawa ko, yung 2 set, pinagsama ko sa maliit na box, naging 12 by 12 inches na lang yung size niya. At saka mas magaan na din. Yung box mismo ng original na packaging is mabigat. So, mas napagaan ko yung product at mas mura ko na din siyang naibenta. So, yun nga lang, nung nilist ko siya, nilagay ko doon na it's not in the original packaging. So, I really put it in the description and I take a picture of the real product na alam nila kung ano yung i-expect nila. So for today, dahil nga masama pa ang aming pakiramdam ni Andrew, si Andrew actually may lagnat pa talaga.
sa bahay lang kami ni Andrew. Nag-skip kami ng library story time kanina. And then mamaya, si Lucas ay mayroong little gymnastic class at jiu-jitsu back to back. And then ipapakita ko sa inyo mamaya, mag-unboxing ako nung damit ng baby girl ko na nabili ko rin sa Facebook Market. Kung naalala niyo sa aking last na vlog, binlog ko yung $50 worth na mga damit na nabili ko sa Facebook Market, 'di ba? Tapos hinati ko siya, yung iba binenta ko, ibebenta ko, yung iba naman ay kinip ko. Actually, itong damit na suot ko ngayon ay galing dun sa box na yon. Yung si ate na binilhan ko, syempre nung pinick up ko yung mga damit, nakita niya na buntis ako. Nag-declutter din siya ng mga damit ng kanyang baby na medyo malaki na. So, inalok niya sa akin, $50 lang din. Yung napakadami, isang box ng mga damit ng baby. So, yun, ipapakita ko yun sa inyo mamaya. Andrew, let's go inside. Oh, we have delivery. Daddy, we have UPS. Hi, Lucas. We got a delivery. Ito ay galing sa Alibaba. What is it? Sunglasses cases. Oh. The multicolor. Yeah. I ordered that 2 months ago. Sunglasses cases. I plan to stock a lot more in Amazon warehouse before Christmas. I mean for holiday season. I'm actually expecting 4 boxes. So, and it's telling me that it will arrive tomorrow. So I guess the other one will arrive tomorrow. Close. Okay. Magpapahinga na kami ni Andrew. Tapos pupunta na sa gymnastic class si Lucas and Daddy. So yung boxes kanina, yun nga galing yan sa Alibaba na order ko. Magre-restock na kami, September na. Actually dapat last month pa. Magre-restock na kami ng madami sa Amazon FBA dahil mag-holiday. Pabagal ng pabagal ang kanilang process pag dumating yan sa Amazon warehouse. So, ngayon pa lang dapat mag-restock na tayo ng ating mga FBA products. Para sa ano yan? Para holiday, syempre mas madaming bibili, mas mabenta, so dapat madami kang stock. Okay, nandito na tayo friends sa loob ng bahay. Nakapahinga ka na kami ng konti, mga 10, siguro 15-30 minutes kami nagpahinga. So, itong corner na to, dati nandito yung play set nila, yung merong slide and all that. Binakante ko siya para ito yung magiging parang morning area namin with the baby. Pag lumabas na si baby, meron siyang tulugan dyan. Tapos, dito yung extra na reading area namin ng mga bata. So, parang, I just want to make more space. Naliliitan na ako sa bahay namin minsan sa dami ng gamit. Dahil talagang maraming gamit ang mga bata. Sa laruan pa lang, 'di ba? Gustuin ko man na maging minimalist, medyo mahirap pa. Pero in the future, baka sakali, pagka mas malalaki na sila, mas masunod ko na yung gusto ko sa aming bahay. Anyways, so ito ang box na sinasabi ko. Binili ko siya for also $50. So, buksan natin. Hindi ko pa to na-open before. So, ngayon ko pa lang siya bubuksan with you guys. Ito na yung pahinga ko, no? Yung mga trabaho na medyo light lang. Tapos, higa ulit. Tapos, konting work. Do your apple. So, meron na agad ako nakitang 2 set ng shoes. Ang cute. Tapos, ayan, terno, mukhang bago pa to. Ito pa, panlamig. Sakto kasi my baby will be born. Jessica Simpson. Magandang brand yung Jessica Simpson. Mahal. Pero hindi ko to ibibenta. Para sa baby ko to. Oh, thank you, Andrew. Old Navy na panlamig ulit. Eksakto because my baby is gonna be born in November. So, taglamig. Ayan. Thank you, Andrew. Another jacket. Oh, cute naman dress. And parang vests. This is like a toy. Right? Oh, you can borrow it. It's for the baby. Ito, mga pangkamay. Pang-cover sa kamay. Ang cute ng kulay. Oh my God. Ito, mga onesies. Maayos naman sila, oh.
Alam nyo, kaya hindi rin ako para mamili ng maraming gumastos ng malaki para sa mga damit ng mga bata. Kasi, saglit lang nila yan magagamit. Tingnan nyo naman itong mga nandito. So far, parang hindi nagamit. Ito, newborn. Ayan. Baka once lang to nagamit, no? Eh kung malaki pa yung baby, baka hindi pa nagamit, nalampasan yung newborn, di ba? Ganun yung dalawa kong anak, si Andrew tsaka si Lucas. Yung mga newborn nila, halos hindi na nila nasuot. Kasi ang lalaki nila, 8 pounds sila nung pinanganak ko eh. So, ayan. So, baka nagamit to once or twice lang. Kaya I don't mind buying used clothings for babies kasi saglit lang talaga nila yan magagamit. Mga headband, mga terno-terno. Ayan ang maganda pag anak na babae. This is for the car. Perfect. We're gonna put it in the car seat. Hindi rin ako magpapa-baby shower. Kaya kailangan ko yung ganito. Hindi ako magpapa-baby shower. Nung kay Lucas, may baby shower kami. Kay Andrew, wala. Pero meron kaming gender reveal. So marami din kaming natanggap na regalo, ganyan. So hindi ako magpapa-baby shower sa third baby. Kasi wala naman akong friends na dito. Sa totoo lang. Ipapakita ko sa inyo yung picture nung baby shower ni Lucas at ni Andrew, gender reveal. Lahat halos ng tao sa pictures na yan ay wala na dito. Okay? Dahil nga, nung dumating ako dito sa US, I was a teacher. So, syempre, yung mga friends ko is karamihan mga teachers din. And dahil nga, ayan, papakita ko sa inyo habang dumadaldal ako. Dahil nga, natapos na yung kontrata nila, nag-uwian na sila ng Pilipinas. Yung iba naman, nakapangasawa kagaya ko. Napangasawa nila is mga military. So, hindi sila nag-stay dito na papadestino yung mga asawa nila sa ibang state, ganyan. So, lumipat na rin sila. So, yun. Wala na akong friends. Iniwan na nila ako lahat. Ang cute nito. Ang lambot, oh. I love the color. Dito yan. Isinasort ko na din sila. Look at that. Pang sport. Puro siya. Puro 0 to 6 months. Yung nakikita ko so far. Binubukod ko na rin siya. Sinusort ko na din siya by age para alam ko kung paano ko siya i-store. So, yun nga. Madali naman maghanap ng kaibigan kung gugustuhin ko. Kaya lang, medyo naging busy na rin ako sa buhay nanay. In the past, siguro 3 years. Nung isa pa lang yung anak ko, nung si Lucas pa lang, medyo madali pa no? Makipag-meet ka sa mga kaibigan, maritesan, ganyan. O kaya naman makipag-playdate ka. Kaya lang, nung dalawa na sila, medyo mas mahirap na, syempre. Tapos, hindi naman lahat ng mga kaibigan mo or kakilala mo dito is may anak. I would prefer na makipagmaritesan nang may kalaro yung mga anak ko. Kasi pag nakikipagmaritesan ako, tapos walang kalaro yung mga anak ko, aanuhin lang nila ako, 'di ba? Parang hihilahin lang nila ako ng hihilahin, ganyan. Hindi ko rin may enjoy makipagtsikahan sa aking mga friends. Wala din naman akong kamag-anak dito na pwedeng pag-iwanan ng aking mga anak. Kapag gusto ko makipag-bonding sa aking mga friends, 'di ba? Although, pwede rin naman sa magulang ni Ryan, sa aking mother and father-in-law, pwede ko naman iwanan doon anytime I want. Pero ayoko naman mag-take advantage na iiwanan ko yung mga anak ko sa kanila para lang makipagmaritesan, 'di ba? Kung iiwanan ko man sa kanila, is for a better good reason. So, for example, may mga time na talagang sobrang busy ako kasi sobrang may mga dumating na product na kailangan kong i-rush, i-pack, and i-ship sa Amazon, or sobrang dami kong order. Alam niyo yun, something na more important, kumbaga. Or, gaya niyan, manganganak ako. So, sila ang magbabantay ng 2 bata habang nasa ospital kami ni Ryan. Kumbaga, nakakahiya naman na pabantayan din yung mga anak ko nang dahil lang nakikipagmaritesan ako, 'di ba? So, that's why wala akong friends. And then that's why parang wala akong masyadong social life, but I think I don't mind. Ay, ang cute nito. Sobra, 'di ba? Na-enjoy ko yung kulay kapag mga anak na pang babae. Pag sa pang lalaki kasi boring. Tapos, ayun nga, I'm sure hindi lang ako yung nakakaranas na parang minsan namimiss yung mga kaibigan or parang walang social life. Hindi lang ako. I'm sure marami tayong kababayan nakakaranas niyan dito sa Amerika. Dami. Parang nasa hundreds na piraso to. So yun nga, kahit sabihin mo na
magkalapit kayo, same city. Andrew, where are you going? Andrew, no! Lalabas siya. Hinahanap niya yung daddy niya. Gusto niya ng hugging ni mommy. And eat and hug. Eat and hug. Yeah. Papahinga muna kami. Mamaya ako natatapusin yung mga damit. Anyway, gusto ko lang tapusin yung chinichika ko. Sabi ko nga, hindi madaling basta-basta makipagkita. Kahit yung mga friends ko na nakatira malapit dito sa amin, like 10-20 minutes away, kahit magkakalapit kami, para bang ang hirap magkita-kita kasi lahat busy. Laging lahat may trabaho, lahat may ginagawa. Parang halos kailangan talagang magpa-appointment. We have to make time kung gusto namin magkita. Compare sa Pinas, parang sa Pinas, ang dali lang makipagkita sa mga kaibigan. Para bang, siguro dahil dalaga pa ako that time, nung nasa Pilipinas pa ako, kaya parang anytime na gusto kong makipagkita sa mga kaibigan, parang free din sila. Pero dito hindi talaga. Siguro talagang mas busy na lang. Yung siguro sa edad rin, na ito na yung edad na nasa mga new parent kami, kaya talagang kahit isang araw, few hours lang yan, busy ang buhay. Oo, ito na. Oo. Ayaw mo na? Whoa, very good. We're gonna make mandu. Daddy and Lucas is back from the little gym at jiu-jitsu class. Kanina, natulog na nga si Andrew. Nagpa-bebe lang siya. Gusto niya lang na nakahiga kami. Gusto niya na nakahag lang ako sa kanya. Ganyan, pa-bebe lang siya. So, tulog pa din siya hanggang ngayon. Habang natulog siya kanina, tinapos ko yung pagsusort ng mga damit. Hindi na ako nakapag-vlog kasi nga tulog siya. Ayoko naman siyang gisingin. Or ayoko siya magising sa ingay ko. And then, ano ba bang ginawa ko? Oh yeah, meron ako inayos sa aking Amazon account kasi kailangan ko makipag-video call sa Amazon para parang verification ulit. Meron akong open case, problema sa pagpapa-authentic ng product na nire-resell ko sa Amazon. Is that mommy? By making Mandu, yeah. Mandu, grandma's recipe. Ito yung tinuro sa akin ng aking biyena na gawin. Kung di nyo pa napanood yung video namin na tinuruan niya ako, panoorin nyo ang aming video. One of my most viewed video. Ayan. So yun, kanina after ko asikasuhin yung case ko sa Amazon, umakit ako sa taas, nag-work ako konti. Nagpicture lang naman ako ng mga damit na ibebenta ko. Siguro mga 30 minutes lang ako nag-work. Tapos umiyak na si Andrew. So bumaba ako at hinag ko siya ulit. Tapos nakaidlip din ako. So I also had like a short nap. Then dinner na. Ang bilis ng araw. Day is so fast. Yung mga damit na pinicturean ko kanina, actually, hindi ako actually nagpipicture na ng mga damit. Meron yung part-timer ko actually, siya na talaga yung nagpipicture ng mga damit. Tapos nililist ng aking mga VA sa Pilipinas. Kaya lang gagawa ako ng video about kung paano ako nag-list sa eBay, step-by-step process dahil may nag-request niyan. So, gagawan ko yan ng video. Abangan ninyo sa aking next na vlog or next video yung step-by-step process kung paano ako nag-process ng pagbebenta ng mga used na damit. Ito na yung slow day for messy life. Learning from YouTube while doing it. Oh. So, whose mandu is better, this or grandma? grandma. Of course.
Well, there's no meat inside. Like bite into it, it's like, oh, look how puffy it is. And then on the inside, it's empty. So it should be more inside. Can I try, Daddy? I mean that. Boring. Yeah. It's like spaghetti, basically. Uh, So what do you like better, Daddy's pasta or Mommy's mandu? Mommy's mandu. Ah, Yeah, because it's more ingredients. Yeah, this more is more ingredients. boring. I mean, because it has more taste. Yeah. More tastes, yeah. Okay, friends, that is one of the slow day of messy life. Medyo boring, pero, and I don't feel very productive, pero, you know, that's life. Some days you're just not feeling good. So, bawi na lang bukas kapag mas maayos na ang pakiramdam. Thank you for watching, you guys. Till the next video. Bye! Happy selling! Uy! Oh, happy selling. Goodbye.